Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Naku, dami natin mga mainit na issue ngayon at mga controversial pa. Oras Bishop Ephraim Pahutagana, alas 8:16. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Abay, good morning Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Aba, Madam First Lady, ha? Abay, ilan na nga ba, ha? 883 days more to say goodbye. Ayan. To say it hurts goodbye. Ayan. Abay, 883 days na lang, madam. Ayan, matatapos na po ang termino ninyo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Damdaming Bayan. Chill-chill na lang. Naimbang nga bigat apo Presidente Bonget. Abay, kumusta ti Salong at apo? Ayan, gaputan, naggurigor kat. Kimutong kanumat ni apo Presidente. Kimutong baset. Ayan. Ay, sabi nga, Mr. President, slow down, ha? You are not getting any younger. 68 ka na apo. Kaya dapat bantayan data salunat mo apo, ha? Ayan, pero para sa mga buzzers ng presidente, abay, pati ako pinakitaan kahapon na ng medical bulletin ng Pangulong Marcos na galing daw sa St. Luke's Medical Center, ha? Sabi ko, teka muna, tignan niyo muna yan, baka fake news yan. Ayan, nagsalita yung atakdog ng Malacanang, atakdog tuloy. Press Undersecretary Claire Castro, ha? Sabi, inaamin na nagkaroon ng karamdaman ng presidente pero hindi naman matindi. Ayan, kasi pagka kumakalat yung mga mga bashers, mga sa social media, akala mo isang bulate na lang hindi po pirma, tigok na ang presidente, ha? Anyway, tingnan nga natin yung video. Ano bang itsura ng Presidente Bonget ngayon? Medyo pumayat. Ayan, ha? Ayan, hindi ba napagkakatulog sa impeachment, sa kanyang sakit na diverticulitis, diverticulitis o problema ng bayan, ha? Malaki bang pinayat? Siguro hindi naman kasing payat ni Saldico, ha? Ayan, take it away. RHTV, panoorin nga natin, hindi ko pa napapanood dyan. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. Ayan, aba, kimutong kamot apo. Ayan, medyo pumayat nga ang presidente pero alive na alive, ha? Ayan, abay, nilalaro pa si Bantay, ayan. Medyo ang presidente pumayat ng 5 grams. Ayan,
Ay, 5 pounds. Ano ba yan? 5 pounds siguro. Pero hindi naman, hindi naman kasimpayat ni Congressman Saldico. Ayan. So, ayan, yung mga sinasabing, nako, yung presidente ninyo, ayan, malapit na matigok. Ayan, buhay na buhay po. Ayan, ang Pangulong Marcos. At siguro kung medyo maganda-ganda ang katawan, ang problema lang dito kay President Bong at Secretary Dave Gomez, mukhang walang sport ito ha? Ayan, hindi katulad ng kanyang tatay, dating Pangulong FM. Ayan, abay, pagka pinag-uusapan ang issue ng health niya, di ba nagkaroon ng bago lumala yung sakit niyang lupus. Abay, ang tagal din naging issue yung delikado ng health ng Presidente Apo Marcos. Sabi nila, abay, naalala ko noon may time noon Sec Dave Gomez na nagpa-press con ang Pangulong FM Senior. Abay, itinaas na yung kanyang polo jack, ha? Ayan, at ipinakita ang kanyang dibdib at tiyan. Ayan, talagang maganda ang katawan ng dating Pangulong Marcos Sr. noong araw, ha? Abay, bodybuilder, kaya yung dibdib niya nasa taas, hindi sa tiyan, ha? Ayan, at saka, di ba, Madam First Lady, ayan, Imelda Marcos, ay, manang bide na yung mga bigat, manang Shirley Torrio, ayan, agbuybuyan ni First Lady, ha? Listener din natin dito sa Damdaming Bayan, nakikinig din, ha? Ano ang sabi ng First Lady Imelda nung araw, ha? Ang katawan daw ng dating Pangulong Marcos dahil bodybuilder, ayan, katawan panromansa. Daming bayan. Siguro Apo Bunget dito masapol yung Apo naglawa dita golf course dita Malacanang agtaray-taray agmagna kamot tibigbigat Apo tapno ma-exercise ka. Ayan, kailangan natin yan lalo abay malapit ka na maging super senior. Daming bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Ayan, ilang commercials pa. Ilang kayo naman kasi simula ko pa lamang commercial na kaagad, pambira. Mamaya na yan. Ayan, marami tayong issue ngayon, ha? At binabati natin ang mga taga Bureau of Fire Protection, tinamaan na magaling. Naalala ka naman yung nangyari sa Star City o yung mga looters. Abay, sino ba ang chairman ng Committee on Public Safety sa Senado o kaya sa Kongreso? Pwede ba nga ang mga bumbero natin parang sa mga pulis, lagyan din natin sila ng body cam, ayan. Para nakikita yung mga naglulot, pambihira naman ha. Ano ba ang nilot ng may video ba tayo doon Het RHTV, ha? Yung naka-uniform ng ng bumbero, ayan. Abay, pinag-iinitan yung ano yung pinag-iinitan, ha? Emperador ba? Ayun, Johnny Walker yata yung pinag-iinitan ha? At siguro dapat yung mga bumbero natin parang sa customs nung araw, ang mga pantalon dapat walang bulsa. Ay, naka talaga. Ayan po, ayan, naka-uniform ng bumbero, ayan, ano ba yung mga pinagkukuha? Yung mga alak yata ito. Naku, sayang ito, ha? Petrus ito. Ayan, Makalan, ha? Wala ba Makalan? Emperador. Ayan, Blue Label. Ayan, Red Horse Beer. Ayan. Ay, nakatalaga. O, yun o, kinuha ng Johnny Black, oh. Ayan, Johnny Walker. Pambihira naman, ha? Abay, imbes na tingnan po yung mga iba doon, abay, sabi ko sa iyo ha? Pagka po, sabi nga ng bubit nating nasa Bureau of Fire, ayan, pagka mga commercial establishment po ang nasusunog, aba, ang bibilis ng mga bumbero natin, hindi naman lahat. Of course, andun yung pangunahing tungkulin nila apulahin yung apoy. Ayan, pero iba-iba ang interes Lalo yung mga volunteers, ayan, siguro dapat ma-check din yung mga
fire volunteers na kumpleto ang gadget, ha? May palakol, may oxygen, pero walang fire truck. Ayan, nakamotor lang. Ito po yung mga looters, mga kaibigan, ano, ha? Nag-aabang lang yan. Ayan, pagka mall, condominium na mamahalin, abay, mabibilis ang mga yan. Pero pagkasunog sa depressed area, wala, wala sa kanila. O nga pala na, Miss May, nasa na yung volunteer natin sa DZRH Operation Tulong na si Willie ba ang pangalan noon? Malo, ha? Ayan, ha? Mula nung nagkasunog dito sa DZRH, kasabot yata naman nag-loot dito sa Star City. Walang yan naman. Sino ba ang chief ng Bureau of Fire? Abay, yung palang favorite kong fire marshal ng Paso na masunog sa Star City, mga kaibigan. Yung mga tao niyang nagnakaw ng Rolex dito sa opisina namin. Pati hotdog pinagnanakaw dyan sa Star City. Ayan. At pati vault namin sa accounting, muntik ng buhatin. Ayan, nabigatan lang. Ay, nako. Abay, si Paul Pili pala mabi yung fire marshal. Abay, akala ko sinibak na yun nung isumbong namin kay Senator Bongo. Ayan. Abay, nandun pala sa nasaan ba yun? Nasa Benguet yata Ayan, nasa Mountain Province, nasa Cordillera, ha? Abay, baka mamaya doon na nagbebenta online ngayon ng mga ng mga jewelries, ayan, mga paintings, ayan. Nag-text yung aking bubit na-assign daw doon sa saan nga ba na-assign yun, ha? Abay, ayun, Fire Senior Superintendent Assistant Regional Director for Administration ng Cordillera Region. Aba, tinamaan naman ng magaling na-promote pa, ha? Ayan, sa bagay doon sa Cordillera, apple ito, mga nasusunog na mga forest fires, ha? Ala na siguro mga malalaking commercial establishment doon, ha? Ay, Fire Marshal, hindi na pala, Fire Senior Assistant Regional Director na pala, ha? Paul Pili. Ayan, good morning. Ayan, mga bata mo yata yung mga nag-loot dun sa ha? Hindi ba na-train nyo ba? Ginagaya yata kayo nung mga bumbero nag-loot dun sa dun sa lander sa Fairview, Daming bayan. Mamaya yung kayo talaga itong 2x2 yung dalawang beauty queen actress daw, ha? Ayan, na nag-torture siya driver. Teka muna, eto muna, ha? Ito po ay seryosong usapan ito, mga kuyang, mga ating. Daming bayan. Ang issue ng persona non grata, ayan, di ba, si Senate President Tito Sen, dapat daw yung deputy spokesperson ng Chinese Embassy na si Wei, ha? Abay, ideklarang persona non grata. At maging si Senator J.B. Ejercito, abay, gusto rin niya yung Chinese ambassador na matalas ang dila na si Jing Quan. Abay, dapat daw ay maideklar na persona non grata. Pero, pag-usapan nga natin, sino ba ang idinideclare na persona non grata? At ang malupit dito, mga kuyang, mga atenga, ano ba ang epekto ng persona non grata pagka ito po ay ginawa, ipinatupad sa isang diplomat? Ayan, halimbawa, ambasadora. Nasa ating linya po, maibigan, ang profesor ng Political Science sa University of the Philippines, Executive Director Center for Political and Democratic Reform, at dating National Security Advisor, Dr. Clarita Carlos. Professor Carlos, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Deo. Ay, ma'am, kumusta po kayo? Ayan. At, ma'am, pwede bang, kayo po ay eksperto dito, pwede ba kaming lecturean? Ayan. Una-una po, Dr. Carlos, mama, kailan po idinideclare ang persona non grata sa isang opisyal o sa diplomat lang ba idinideclare ito? Dati kasi yan ay napapaloob dun sa mga conventions, governing diplomatic practice. Opo. So ang persona non grata, dati tungkol lang sa mga diplomat. Pero kasi tayo, as usual, pinalawak natin yung
yung meaning nito, kanya makikita mo, minsan may mga taong ayaw nila na sasabihin ng mayor na persona non grata ka dito sa aming syudad. Ang ibig sabihin lang yan, Opo. ikaw ay aming nakikita na undesirable person and you should stay out. Yan essentially ang fundamental meaning na stay out. Kapag yan ay ginamit mo relative to diplomats, ibig sabihin mo, dahil ang ambassador ay accredited ng government of the Philippines, and yung Chinese ambassador is representing Xi Jinping, yung presidente nila sa People's Republic of China, ang ibig sabihin ay dinideclare mo siyang undesirable person, and therefore he should get out. Oh. Okay, napaka-sensitibong bagay yan na hindi Ayan. natin dapat paglaruan yung phrase na yan. Opo. Hindi mo dapat inatapon-tapon mo lang siya na, like an ordinary term because it really involves relations between two states. Ayan. Kaya nga, unfortunate people who are using that, huwag niyong gamitin yan kung hindi niyo alam ang implication. Please shut up if you do not know the implication of the use of those terms. And this is not for China, ha? Any for that matter. Vladimir Putin or Modi or whoever. Yan. Ayan, napag-usapan na rin natin, ma'am, may mga proposal po sa ilang senador na i-declare na persona non grata itong ambassador at yung isa pa opisyal ng Chinese Embassy. Kung i-declare silang persona non grata, halimbawa, Dr. Carlos Mama, ano po ang implication sa diplomatic relations at meron bang epekto sa ating trade relations sa China pagka yan po ay ginawa ng Pilipinas? Talagang malaki na lang. Deep and broad. Ibig sabihin ito, tayo, Presidente, bilang Chief Architect of our foreign policy, i-declare na naiisip na natin eventually mag-break tayo ng diplomatic relations with China. Lang yan eh. That's just the first class, no? It's only the first class. Ano yan? Graduated yan eh. Until at ang magbe-break up na tayong diplomatic relations. Ito ba'y nasasaad sa national strategy natin? O meron ba tayong national strategy? Kasi yan, sumusunod yan sa isang national na balangkas eh. Alam mo, Deo? Meron kang isang buong mapa. Ito ang relasyon natin sa China, sa Russia, sa US, sa India, etc. Sa ASEAN. Diba? Ito ba ay napapaloob sa balangkas ng ating relasyon na gusto nating mangyari? Kasi kung hindi ito nababalangkas doon, huwag tayong kumibo. Gumawa tayo ng ibang paraan para maayos natin to kasi hindi ito naaayon sa ating national strategy. Pero nakita mo naman, nung nagbigay ng accreditation nito si Ambassador Juan, si Presidente, ang gaganda ng mga salitang sinabi nila, let us have cooperation, let us do people-to-people exchanges, and the like. So parang taliwas ito, bagay, tapatan naman ng mga senador na magsabi ng ganito, pero sana limiin nila yung implikasyon ng sinasabi nila. At pag ginagamit nila yung diplomatic terms na lang, limiin din nila kung anong ibig sabihin nito sa pagkalahatang relasyon natin dito sa bansa nito. So hindi po simpleng pagka dineclare na persona non grata yung ambassador nila rito, hindi po simpleng gaganti rin sila at yung ambassador natin sa China ay pauwiin din. Hindi lang ganun po kasimple, Dr. Carlos, ma'am. No, it's a very, very convoluted thing, Deo, and it involves really very deep implications than what people who use those terms loosely are saying. Yeah. And I'm so bothered because, I've been an observer of foreign policy. I've written so many papers on Philippine-China relations. And Ambassador Guan dun sa kanilang Chinese embassy function last week. And tinawag na kami 3 o 4 kami and we declared to him, I declared to him, I don't mind telling you my secretions. I said, Mr. Ambassador, I think we need a reset and rethink of Philippine-China relations because our president has declared you as our friend, our partner, and our neighbor. Hindi na magyayari, hindi na magkakaroon ng geopolitics na yan. So we've got to work on this already. And then siguro kung maidala ko lang Deo across from the Pacific Ocean, yung sinasabi ni Trump, the Western Hemisphere is ours, Monroe Doctrine. No? Yung mga iba, ang China, ang India, ang Russia, bahala na kayo sa inyong areas of responsibility. That's exactly what Trump is saying. Nakalagay yan sa national security strategy niya. Ibig sabihin yan, ang basa ko bilang political scientist, atras na siya dito sa rehiyon na ito.
Kasi nakatutok na siya sa Western Hemisphere. Hindi ba, dinukot niya si Maduro, tapos anuhin pa niya, ang Cuba, Colombia, meron isang listahang mahaba sa Iran buong pa Latin ngayon. America, di ba? Oo. Eh, Kaya nga, Deo, nakita mong, kailangan pag tinignan mo to, tignan mo sa pangkalahatang concern natin bilang bansa. Diba? Oo. So, kaya nga, sana, sinasabi ko, bagay, hindi naman mapapagsabihan ng mga senators at kung sino man. Medyo hinay-hinay po tayo sa paggamit natin at ang mga proposals natin, sapagkat lalo na ang Senate na siya ang nagra-ratify ng mga cities conventions and agreements. ayan. Kasi meron po itong malalim at malawak na implikasyon. Ayan. Eh, ano po ang possibility? Anong mangyayari sa trade, economic relations natin sa China pag lumala po ang sitwasyon pag may na-declare na persona non grata, Dr. Carlos, ma'am? Kasi alam mo nung National Security Advisor pa ako Deo, Opo. marami akong memos kay President natin na natin, automate natin yung trade economy at saka yung territorial issues. Yung territorial issues, namamatay na tayong lahat, hindi talaga mariresolve yan. That's why, set it aside, put it in the margin. Pakialaman natin, pagtitinda ng ating mga, mga saging, pineapple, virgin coconut oil, ganun din ang, kasi, tignan mo Vietnam, di ba ang daming namatay na Vietnamese nagsalpukon sa China? Tignan mo naman, nagtitinda sila sa China. China is selling to them. The same with Malaysia, Indonesia. If these countries can do it, why can't we? Mahirap na i-memorize ang Deo. Diba? Hello? Diba? Yan. At meron pang nalimutan ko ng pangalan niya. Meron special envoy to China for investment. Meron special envoy to China for trade. No? At kami dito bilang akademiko, talagang we're pushing hard for faculty exchanges, student exchanges. Katakot-takot ang scholarship na binibigay ng China sa English-speaking schools, no? Less, stupid people na nakikinig sa'yo, sasabihin naman po China si Carlos. Please, no? Isipin niyo po yung sinasabi ko. Ako po academic. Di po ako pwedeng pro or anti. Sinasabi ko lang sa inyo na ang China ay kung hindi po maglilipatan ng mga isla at kontinente. Nandiyan po yan, neighbor po natin yan across from the South China Sea. Kung hindi po natin mapagkaanuhan, we cannot agree upon, set it aside, put it in the margin. And pag-isipan natin na palaguin natin. No? By the way, Deo, sinabi ko pala sa ambassador, kasi bago siya Opo. Sa ambassador, for your information, I hope you don't mind, sabi ko, there is a MOA between Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard. In fact, kayo na yung time nyo nang mag-host kasi yan Deo Manila-Beijing. Na-discover ko yan ng NSA ako dahil nagsaliksik din ako. Abay, may MOA pala kayo, mag-usap kayo kasi may legal framework na. Ganun diba? ba? Pero meron talaga, it's there. I saw the document. There is already a legal framework, no? So, Pero ang problema, Dr. Clarita Carlos, ma'am, ay yung aligasyon na para tayong binubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayan. So, paano mariresolve ba kaya ito? May paraan pa ba para mariresolve ba yan? Pero sabi niyo, para mahirap. Alam mo, nung si Wang Xilian pa lang ang president, ang ambassador, tahasan kong sinasabi sa kanya, nung NSA pa ako, yung 100 militias niya, i-reduce niya yan sa, I don't know what number, may 50 or 80 or 70. Goodwill yan. Matutuwa kami sa inyo. That's a good start. And yung nangyari, nung vice chair ako ng NTF West Philippine Sea, dahil ang chair nun si Presidente, ako yung vice chair. Sinabi ko, kapag merong mga Chinese or Vietnamese or any vessel na in distress, tulungan ninyo. Nakita mo meron silang tinulungan mga yes, ma'am. Opo, tama po. Ang ganda. Oo, ang ganda. Sabi ko, tulungan ninyo kasi dyan nag-uumpisa yung tinatawag na people-to-people exchanges. Alam mo, Deo, hindi siguro pag magmamalaki. Nung president ako ng National Defense College in 1998, yan na yung tono ng aking mga memos kay Secretary Mercado noon, siya yung SMD noon, tungkol sa paano natin marireframe ang Philippine-China relations. I have not changed. How long ago is 1998, Deo? Pareho pa din sinasabi ko. Diba? I'm saying the same thing because that is the one that is most productive. Huwag nating pakialaman yung high politics ng territorial sovereignty. Hindi po ma-resolve yan. No one owns anything. Ang pakialaman natin yung low politics, L-O-W, politics ng exchanges of goods, exchanges of people, exchanges of students, exchanges of professors like you.
Di ba ang ganda ng Deo? Tama po kasi napakahirap di ba? Naalala ko noon nung nagalit ang China hindi pinapasok yung mga saging natin doon Nasaktan tayo doon nung nabulok yung mga saging na ipinapadala sa China. Professor, na nagkaroon po ng hidwa noon. Hindi ko alam kung kanino administration 'yon. Parang kay Aquino noon. Ayan, Aquino. Ganyan din naman ginawa niya sa, di ba? Ganyan din ginawa niya sa Australia. Hinarang niya lahat ng ng mga wine ng Australia. Pero if China can do it, if China can do the economic card, huwag tayong tatanga-tanga. Gamitin din natin ang economic card natin. Di ba? I mean, why can't we do it? Ang tatalino natin. Di ba? Ayan. Pero Dr. Carlos, ma'am, ayan, sa mga sitwasyon ngayon, ayan, alam mo, marami nababahala katulad ng ginagawa nga ni Trump. Dinukot si Maduro dun sa Venezuela. Baka binabala pang sakupin ang Greenland ngayon. Baka daw po gayahin din ng China. Ayan, kayo po bilang political scientist, naging National Security Advisor, ano po ang iyong pananaw, pagtingin, ma'am? May plano po ba ang China na sakupin din tayo o kaya invade ang ilang teritoryo natin? Nako, Deo, less likely. Alam mo, China is a 5,000-year civilization. United States is a 250-year, it's not even a civilization. Trump is hindi ako bad word, baka maban tayo dito sa radyo, no? Pero, Xi Jinping is not Trump. Xi Jinping is governed by the Politburo, the Standing Committee. Kung ano sinasabi ng Politburo, yun ang susundin ni Xi Jinping. Si Xi Jinping lang naman siya lang yung presidente, chairman ng PLA, etc. Hindi mangyayari yun. China has a strategy. Kapag ginagawa ito ni Trump, alam ng China yung ginagawa niya. Yung layout, yung nagawa niya. Ngayon, nagbibigay ka ng napakalakas ginagwagyan ng mga ang sinasabi ko din, bago po nila isutok yung mouth nila, nila Naku, nawawala yung signal niyo, ma'am. Ayan, mobile po ba kayo na nasa Hindi, nakaupo lang ako dito. Sabi ko, ayan, nagdidinig mo na ako? Yes, ma'am, malinaw na. Thank you. Okay, sabi ko, kailangan makita mo yung pangkalahatan na yung binibuild na napakalalim na napakalawak na kanal ng China sa Thailand ay parang hindi na siya magdaan dun sa napakasikip na Malacca Strait. Siguro nadinig mo na yon. So, kasi nagdadaan yung mga langis-langis niya na nagpupunta sa China. Di ba? Ayan. Anyway, Dr. Carlos, ma'am, ayan, sa ibang issue po tayo. Ayan, sa mga nangyayari sa ating bansa naman ngayon, yung corruption, ayan yung para may political crisis tayo ngayon sa tingin niyo po ba itong mga protesta ngayon laban sa administrasyon saan po ito pupunta, Dr. Carlos, ma'am, bilang sa inyong pag-assess bilang security expert? Am I clear? Ayan, ma'am, ayan, please, go ahead. Am I clear? Yes, ma'am, malinaw po yan. Ayan, please go ahead. Okay. Hindi kasi ako naglalakad ano masasabi ko? Meron po kayong karapatang mag-rally dyan sa kalye. Miski araw-araw kayong mag-rally. Karapatan po natin yan under our democracy. Meron din pong karapatan yung inelect ninyo na 6 years na mag-stay dyan ng 6 years hanggang hindi siya na-i-impeach. Diba, Deo? Po. Diba? Kung gusto niyo ma-impeach siya, parang ilan na ba yung impeachment na final sa House of Representatives. Tignan natin kung magpo-prosper ito. Parang they're only a little over 800 days, no? Ako naman, sabi ko, sige, pabayaan mo yung proseso, mag-prosper and let's see where it goes. Pero kung ako kasi, bilang political scientist, gusto ko political stability. Pabayaan mong matapos ang term ni President Bongbong hanggang June 2028. Yes, di ba? Opo. Ayan, sabi actually, Deo, October 2027 pa lang, magkakaripasan na yan na kasi hindi ba yung filing? Kailan ba yung filing? Parang October o November, hindi ko matanda. Kaya sabi nga, sa ngayon, parang lame duck na ang presidente natin dahil patapos na ang kanyang term, hindi po ba? Hindi. Kasi isa na naman yan, nagkopya-kopya na naman tayo ng term na lame duck. Hindi po yan nagre-refer sa atin. Nagre-refer po yan sa US President. Kasi ini-elect nila ng November yung President. Tapos
January, third week of January pa lang magiging president. From November to January, yan po ang lame duck, no? Dahil alam mo na kung sino ang next president. Again, wag po tayong kokopya-kopya ng mga ng mga terminologies, ng mga phrase. Pero akma sa atin. Mali po yan. Mali po yan. Anyway, last na lang, Dr. Carlos, Mama, sa tingin niyo ba sa kabila po nitong mga ingay, mga protesta, matatapos ng Pangulong Marcos ang kanyang term hanggang June 30, 2028? Sana nga, sino ba naman ako na pero naghahangat ako ng political stability over anything else. You cannot have economic growth if you don't have political stability. Hindi ito pro Marcos, hindi ito pro Duterte, Sara Duterte. Ang sinasabi ko lang, walang bibigay sa atin ng pondo na either foreign direct investment o galing sa labas. Ang gulo-gulo natin, no? Sa sarili natin, hindi naman natin malaman kung saan tayo susuot. Medyo konti lang po ang stability, no? Yan. Pwede naman kayong magsisisigaw dyan, wag lang kayong magmura. Magpunta kayo dyan sa kalye, wag kayong manira. Di ba? Karapatan niyo yan lahat. Pero sa dulo, we need political order to have economic growth. Siguro, Deo, yun na lang ang huli kong admonition sa ating mga kababayan. Dr. Clarita Carlos, ma'am, maraming salamat po sa iyong mga paliwanag, lecture sa amin. Political Science 101. Thank you, ma'am, and good morning. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Good morning, Deo. Mga kaibigan, Professor of Political Science at sa University of the Philippines, Executive Director ng Center for Political and Democratic Reform Incorporated at dating National Security Advisor na dating Pangulong Digong Duterte, Dr. Clarita Carlos. Daming bayan. Ayan, hinay-hinaw daw po sa pagmungkahing pagdideclare ng persona non grata. Yan ang habang sinasabi natin, ha? Aba yung implication po, mabigyan yung impact na ganti rin ng China. Ayan. Kaya lang pero wag din tayong tameme lang. Kumibo din tayo, ha? Babalikan po natin ay sandali lamang, ha? Ito muna, latest report muna mula sa Malacanang. Daming bayan. Abay, ngayong nagpakita na ang Pangulong Marcos na medyo pumayat. Ayan. Abay, parang pumayat ng ilang pounds ba, Miss Let? Ayan. Alamin nga natin ang latest sa Malacanang. Ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Siya ba ay back to work na? Lalabas na ba? O sa oblo lamang ng Malacanang? Let Narciso, please. May order, may marching order ang Pangulong Marcos. Ang Pangulong Marcos, Commander-in-Chief, nagbilin sa Philippine National Police na tumutok sa mahalagang bagay, panatilihin ang presensya sa komunidad, ensure peace and order alagaan. RS14, Let Narciso, please come in. Lakay inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police sa itaguyod ang magiging profesional at disiplinado at pagbigay ng mapagkakatiwalaang serbisyo sa mga komunidad. Mensahe ito ng Pangulo ngayong PNP Day kung saan nakatakdang kilalanin ang natatanging mga opisyal at units para sa kanilang epektibong serbisyo, liderato at pagpapanatili ng peace and order. Sa kanyang video message, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang maging mabubuting ehemplo ang mga pulis dahil ito ang magbabalik ng kumpiyansa ng publiko. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. The Filipino people expect effectiveness, require our police to arrive and provide help quickly, and demand respectful and competent law enforcers. Many have risen to the challenges of these demands. Hindi pa makadadalo lakay si Pangulong Marcos sa okasyon sa Campo Crame. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, muling kakatawanin ang Pangulo na Executive Secretary Ralph Recto. Lakay? Ayan, medyo obvious yung pagpayat ng presidente, Miss Let, ha? Ayan. Liquid diet nga ba siya? Oo daw, lakay. Nung mga nakaraang araw ay bawal pang solid food para daw matanggal ang stress sa kanyang bituka. Pero sabi niya naman ay pwede na. So, hindi niya nabanggit kung kahapon ba o ngayon. Pero sinabi niyang pwede na. Mag-fasting, mukhang nag-fasting ng 1 linggo. Ang bilis pumayat lang. Ang bilis. Dapat, sabaw-sabaw. Ayan, para lumakas sabi ni Dr. James Cayetano, kailangan niya ng Pangulo sa edad na 68, kailangan niya ng N+ gold.
Okay, so Malacanang lang ang presidente pero nakatutok. Ayan. Hindi pupunta sa Malacanang lang muna sa Lakay. Hindi pupunta sa anniversary ng Philippine National Police pero inihabol pa ha. Ngayon anniversary ng PNP talagang ginawang 4-star general, hindi na acting ha. Ayan talagang full-fledged 4-star general na ang ating PNP Chief General Melencio Nartates. Apo General ha. Congratulations sa Apo. Ayan trabaho tayo. Okay nga Rod. So walang kausap ang presidente, walang bisita. Walang sinabi na Lakay, pero dahil sa Malacanang lang siya, may mga private meeting pa rin siya at paperwork. Ayan. Beauty rest muna siya. Agpalok magbaset. Dakal ti kinutungan na. Obvious nga Rod. Ayan. Okay, Miss Let, maraming salamat. Thank you and good morning. Good morning, balik sa'yo Lakay. Damdamin Bayan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang Raymond at Paas. Ayan, naku ha. Senator JB, ayan, Senate President Tito Sen, ha? Sabi ng Dr. Clarita Carlos, ayan, hina-hina daw po sa paggamit ng mga terminology na persona non grata at lame duck. Alam mo naman kasi magaling tayong ma-impluensyahan din. Ayan, na i-relate lang yung mga ganyang sitwasyon kasi. Standby sa mga reports, standby man ng Milky Rigunan. Mamaya tawagan mo nga Malu si NBI Director sino yan? Akala ko si Indate si Jimmy Santiago. hindi na ayan si Director Lito Magno. Okay, spokesperson nila ha. Ano pa spokesperson ng NBI? Ayan. Abay, controversial naman itong dalawang beauty queen at actress, ha? Ayan, bossing Boy Evangelista, ha? Ikaw pala ang, tumulog dun sa driver nila na dinitain at tinorture. Grabe, ha? Ayan, mga beauty queen ng to-torture ng driver. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Good morning. Justice Rodil Ayan Salameda, ha? At Justice Maidas Marquez. Oras Mr. Edwin Ernie 8:53. Ang L. Wala pa po si Sister L. Asan si Sister L? Ang bira, ha? 10 muna ako. Ganun ba? Asan ba siya? Ayan. May inasikaso Lakay. May inasikaso. Ayan. Bakit? Nag-file na annulment? Wala pa nga. Hindi pa nga kinakasal Lakay. Ang bira naman Oras Miss Jackie. Ayan. 9:02. 9:02 na. Ang bilis naman ng oras. Ayan. Sandali lamang Sherwin. Pambihira ka. Ready na itong mga listeners talaga natin. Itong sabi ni birthday boy, ha? Si Noble Greg Kayabyab at Kuyang Stanley Tan. Ayan. Kuyang, pwede ba saka man may issue ng ng persona non grata, ayan, issue ng impeachment, ayan, saka na muna yan, mga rally, ha? Gusto namin yung kay Rian Ramos. Grabe pala yun Lakay, mala Michelle action. D. at Samantha Panlilio, ha? Ayan, sige, isusunod natin yan. Ayan, kailangan natin sa dami ng problema natin ngayon, Miss Jackie, ha? Kailangan daw natin ng social anesthesia, Dr. Ferdinand Pagdilaw. Para pambalanse ba doon sa mga bigat nating problema, ha? Entertainment, pero hindi entertainment ito, Miss Jackie, kasi seryoso din yan Lakay, nagreklamo sa National Bureau of Investigation, ha?
Abay, pag ganitong may reklamo ng mga, inireklamo ang mga personalities, ha? Baka mamaya, di matuloy ang public installation mamaya ng mga taga Most Merciful Jolly Bugarin na Masonic Lodge yan sa Manila Hotel, ha? Sandali lamang at eto muna, Miss Jackie, ha? Abay, mamigay muna nga tayo ng regalo. Pero, ano nga ba ang word of the day? Ang ating word of the day ay looting. Looting. Pero, Sa Tagalog, pagnanakaw. Oh. Sa Cebuano, pagpangawat. 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 Ayan. At Aha. sa Ilocano, Lakay? Agtakaw. Agtatakaw da. Ayan, agpiliw. Ayan. Di ko alam yung agpiliw. Alam ko agtakaw. Ayan. Oo. Ayan, pero bago natin isunod ang looting na word of the day, abay sabi sa report ng Quezon City Police, ha? Abay iimbestigahan ang ilang bumbero. Walang Sounds familiar ba yan? Oo. Kaya naalala ko yung paborito kong bumbero, yung mga looters dito sa Star City, ha? Ayan, pati relo nating hulugan, ninakaw pa. Alang ya. Oy, Fire Marshal Paul Pili, ayan, Regional Director ka na pala sa Cordillera, na-promote ka pa. Alang ya, ha? Mga nag-loot na, ayan, na-promote pa. Alang ya naman, ha? Ayan, pero nagsalita ang spokesperson ng Bureau of Fire, si Superintendent Antonio Arroyo. Ayan, nasa 5 fire volunteers daw ang kanilang iniimbestigahan sa insidente matapos sa mag-post isang Johnny Gao Yu. Ayan, si Johnny Gao Yu, sila may-ari ng Landers. Ayan, na kinukuha na isang bumbero ang mga bote ng alak sa nasunog na supermarket. At isinukbit dun sa kanyang Sa uniform. Sa uniform, ayan, oo. Nakita ang isang bumbero, ayan, na hindi na ang alak na Johnny Walker, ayan, hindi nasunog at itinago sa loob ng kanyang suot na personal protective equipment. Ayan, pinapakita po sa Ayan, ating TV yung video na nakuhanan nga po. Kaya Ayan. dapat yung mga bumbero, dapat walang bulsa ang kanilang uniforme. Pero wala ito, ay sa loob Lakay, yung parang vest nila, dun talaga Ayan, dapat walang bulsa yan, no? ha? At ang sabi ni Superintendent Arroyo ng Bureau of Fire, inaalam na rin nila ang mga pangalan at grupo ng 5 fire volunteers na nagsamantala sa sitwasyon at kung mapatunayang sangkot ay maaring kumpiskahin ang kanilang ID at bawiin ang kanilang certificates of competency. Alam mo, yan ang sinasabi ko natin nung masunog ang Star City, Miss Jackie, ha? Abay, mga congressman natin o kaya senador natin o kaya ang Bureau of Fire na mismo, Miss Jackie, dapat yung mga fire volunteers, abay, tinitingnan mabuti, dapat may accreditation din sila. Lakay. Yung training, kumbaga, Ayan, mas maayos sana. Actually, may mga salbahe rin taga Bureau of Fire, mga katulad ng mga nag-loot dito sa atin na ilang araw nang natapos ang sunog, andito pa, ayan. Wala nang sunog, Lakay. Wala nang sunog, kinukonvert pa yung nagbubukas ng mga drawer ng mga opisina rito na hindi naman na totally damaged, ha? Ayan, doon sila nagnakaw. Ayan, oo. Siguro po yung mga fire volunteers i-check din mabuti. Ayan, oo. Kasi may mga fire volunteers po, mga kaibigan, sabi nga natin, ayan, sabi din ng mga kaibigan nating bumbero. Yung mga fire volunteers yan, mga matatapang Ayan, mas kompleto pa ang gadget nila sa amin. May oxygen sila, may palakol. Ayan, Miss Jackie, ha? Ayan, ang bibilis mag-responde, ha? Ayan, nauunahan pa kami. Ayan, pagka nalaman nila may sunog, ayan, wala silang fire truck. Ayan, nakamotor lang ang mga yan. Paano nila? Paano apuluhin yung sunog?
Hindi nga. Yung ang gamit ng palakol hindi umapula na sunog ang motibo ng ibang fire volunteers. Ayan na mag-loot. Ayan na. Kaya kita mo, saka nakita ng bumbero, walang fire truck, nakamotorsiklo ha. Pero kompleto ang gadget, may oxygen, may palakol, kompleto ang uniforme. Talo pa yung mga legitimate na firemen. Kaya siguro yan ang dapat ding matignan. Ayan. Sino pangalan ng volunteer nating sa Operation Tulong na nawala na? Ayan. Kasama rin ba sa mga nag-loot dito sa DCRH yun? Willie ang pangalan nun Willie Chongson ba yun? Lang yan. Mura nagkasunog dito. Kasi kilala niyo mga looters dito Ayan. Ayaw ma-interrogate dito sa DCRH kaya bumitaw na sa Operation Tulong. Daming bayan. Word of the day, Sherwin, nasaan ang ninong ng bayan? Ang ating ninong ng bayan na para sa ating malakas promo kasama ang Pride Detergents ay nasa Barangay Upper Bikutan sa Taguig City, Lakay. Ayan, pasensya na Sherwin. Alam mo, pag-kasunugan, pag-uusapan affected talaga ako dyan Ayan. Nagpa-flashback daw kasi kay Lakay. Pagka sabihin, Arson yan, Arson. Yes, sorry po. Ay, naka talaga. Pero, Chill lang, Lakay. Pero sabi ng mga bata niya, sabi din sa mga tao natin dito, Boss, anong gagawin natin? Abi, tarantado pa rin nasusunog. Di apulain yung apoy. Tatayin ba naman ano daw ang gagawin? Titignan natin. Alang, ano daw ang gagawin? Diyos ko, sunog na. Pagkatapos natapos ang sunog, sabi nga nun Boss, gusto bang kausapin yung chief namin? Bakit? Para saan? Alang ya, Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, please come in. Ninong. Commercial muna. Take it away. 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro na nasa Taguig. Please come in, Sherwin. Lakay, gigil na rin. Ito nga mga winner natin ngayong umaga. Dahil nga doon sa binabanggit mo kanina ng mga taga Bureau of Fire Protection na mga bombero, ito syempre, hindi naman tama yung ganun daw. Kaya naman dapat doon tayo sa totoo at doon tayo sa number one na pinakikinggan. Syempre ang paborito nyo, Mami, pangalan nyo po? Si Deo Macalma ng DCRH. Talagang number one. Pero pangalan niyo po? Lilia Aguilar. Lilia Aguilar. At hindi lang si Tita Lilia ang mahilig makinig ng radyo, Lakay, dahil yung kanyang asawa, si Colonel Cesar Aguilar. Colonel Cesar Aguilar na palagi rin nga nakatutok sa DCRH. At hindi lang yan, yung kanila pang 36 years ng yaya, palagi rin naka-DCRH. Tignan mo, yung hawak ko pa yung radyo. Si Elena Salvador. Si Ate Elena, Elena Salvador, ganda naman ng transistor mo, ate, kulay puti, ha? Ayan. Ayan. Mukhang antik yung para pang museum na yata yung transistor mo, ate. Oo, Sir Deo. Kasi yung may-ari, antik din. Ganun ba? Radio well pa yata ang tatak ng transistor mo, ate, ha? Ayan. Soundpit pa. Lakay, ito yung mga cassette player na Japan. Japan made na mga cassette player nung araw, mga 1980s to. Ganda naman, ha? Ayan. Sir Deo, nagtitinda kami ng mga Japan surplus. Yung mga golf set. Titinda yung husband ko. Ganun ba? Ano po yung mga golf set yung mga ganda dyan na yung... anong pangalan? Taylor Made, Misono, Kalawi. Kalaway Mizuno. Ayan, wala bang beres? Ayan. Wala bang mayroon, Honma? pero mga old model pa. Old model pa. Ayan. Walang mga latest model. Nag-gogol kayo, Apo Kernel Cesar. Yes. Ngayon may palaro nga testimonial ng aming kaibigan, si Admiral Torres ng West Philippine Sea. May fundraising golf. Despedida niya. Kaya kita kami maglaro. Matagal ka na sigurong golfer. Naka-hole in one ka na ba, Kernel? Dalawang beses na. Dalawang beses na, ate. Hole number 19? Anong hole number?
19. Number 12. Number. Si, Akala ko. shotgun tee-off. Opa, galing-galing naman. Ayan, dahil golfer pala si Colonel Sherwin at magaling mag-golf. Abay, bigyan mo agad ng premyo para pambigay ng talent fee ng Umbrella Girl. Ayan, magaganda ba? Mahilig makinig sa DZRH, Lakay. Teka Ito muna. naman pang-abot na, Lakay. Sandali, gumagamit ka ng Umbrella Girl, Colonel. Wala doon. Wala. Bawal. Bawal. Andyan yung asawa na kay. Bakit? Kadi na lang, kadi. Kadi na lang. Ayan, akala ko may umbrella. Wala nang masama sa Umbrella Girl Ayan actually mga working student yung ibang Umbrella Girl kaya. Ayan, di ba? Wala ka, Colonel, wala ka mga scholar na kadi o kaya Umbrella Girl? Wala ako niyan. Wala ka niyan. Nakatingin na yung asawa, nakatingin na yung Mrs. Lakay. Sir Deo, Opo. kasi katabi ko siya, kaya hindi siya makapagsabi ng totoo. Patay tayo dyan. Sherwin, baka Makakabukingan. Ako, Lakay, baka malalagot ako rito mamaya. Eto na, bigyan na natin yung pantip sa kadi. 1,000 pesos. Yan sa inyong pakikinig sa DZRH. Maraming salamat, Sir Deo. Ayan. Baka may sasabihin din po ako. Ano po? Yung anak nyo, kaklase ng anak ko sa CAU. Ganun po ba? Nakarating na dito yung anak nyo sa amin nung time na may mga Estudyante pa project sila sa CAU. Ano pangalan po yung anak ninyo? Sheila Aguilar. Si Sheila. Ayan. Baka nakatagnan sa bahay namin yan. Malamang. Ayan. Kumusta po kay Sheila, ate? Ayan. Opo, makakarating po. Ayan. Dahil classmate pala anak ko si Sheila, bigyan pa ng 1,000 si Sheila, si Erwin. Ayan. 1,000 pa kay Sheila. Ayan. Salamat ng marami. Ayan. At nakot, maubos yata ang bonus ko dito sa pagiging number 1 natin, Sherwin, Number 1 Ano bang talaga. Ano bang sabi ni Robert Puwan? Nakasobre na ba yung bonus natin? Ayan. naman, Lakay. Sige, dahil may bonus daw tayo. Sige, yung aking bonus, i-share na natin. Bigyan pa si ate, yung dalawang ate ng tig 1,000. Ayun, 1,000 sa ate, mami. 1,000 din. Salamat, Sir Deo. Ayan, nakot, wala na matira dun sa bonus ko. Di bale, basta napasaya natin ang pamilya Aguilar. Ayan. At meron pang tip sa Umbrella Girl at Kadi, si Colonel. Ayan. Lakay, kailangan din makuha nila yung ating bagong medium component hatid sa atin ng Astron Appliance kapag nasagot nila ang ating word of the day. Ano ang ating word of the day? Looting. Ayan. Looting. Kailangan mag-looting. Kailangan na maging totoo lang dahil ang ating medium component lang. Hindi na tayo mini component. Medium component hatid sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maasahan. Available sa inyong mga paboritong appliance store nationwide. Yan, available na ang Galaxy, ang murang appliance na maasahan mo. Quality na, affordable pa. Yan ang pinakabago ng Astron. Ayan, si Coco Martin pala ang model dyan Ayan. Lakay, kamukha mo. Siyempre naman, pagka nakinig ka ng, ano tawag mo ngayon sa component natin? Medium component. Medium component. Ayan, para ka na rin nanonood ng Batang Quiapo. Diyan na tayo manonood. At syempre, hindi lang yan. Meron kayong Chinese New Year Medianoche Basket. Dahil malapit na February 17, Chinese New Year. Sa inyo po yan, regalo ng DZRH. At syempre, ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya kahit gaano karaming labahan, ubus yan. Salamat, Sir Deo, ng maraming. Sandali lang, ate, may chichirya pa dyan. Ayan, Hindi lang yan dahil may padala din ang Regal International Food Co. Incorporated, ang sweet corn snack para sa inyong pamilya habang nakikinig kayo ng DZRH sa inyong medium component. Talaga namang masaya habang nagbabanding. Ayan. Salamat ulit. Ayan, para kay Colonel habang naglaro ng golf, habang naglalakad habang naglalakad ka, Colonel, ayan, habang
habang naglalakad ka, Colonel, sa fairway, merong ang kinukutkot. Ayan. May kutkuting ba ako sa fairway? Ayan. Okay, congratulations, Thank you Pamilya ulit. Aguilar. Ayan. Sana magka-fairway tayo. Juan Apo, ayan, magpapatura ako sa'yo. Naka-hole-in-one ka na pala. Nakadalang beses ka na pala. Hole-in-one. Ako, wala pa. Ayan. Okay, congratulations po. Maraming salamat. Thank you and good morning. Salamat din po. Sige po, At ate. syempre, maraming salamat din sa inyo for making DZRH #1 sa pinaka-latest sa survey ng Kantar Media. #1 ang DZRH sa Mega Manila. #1 na naman. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutok sa DZRH, baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Aris #6, Sherwin Batal Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, kahit tapos na po ang Pasko sa DZRH, Christmas pa rin. All year Dahil round. may Christmas gift na kami, may bonus pa. Ay, Robert po, pre, dinote professor, ha? Yung bonus ko, isabay mo na ka sa akin, sweldo na lang. All-in-one na po. Ayan. Maraming salamat Ninong Sherwin at sa pamilya Aguilar. Ayan, Colonel Cesar Aguilar, na golfer at nakadalawang hole-in-one na pala, ha? Abay, talo ka, Noble Nelson Yao, Noble Greg Kayabyab. Ang galing ni Colonel. Ayan. Kaya lang yung hole-in-one daw ay hole number 11 o number 12, ha? Hindi po sa hole 19. Ay. Babalikan natin ang mga report. Ready na si Edniel, pero sandali lamang, Edniel, ha? Ayan. Dahil kailangan ko lang banggitin ito para marinig sa Malacanang at sundin ang ating payo kay Pangulong Marcos para lumakas-lakas, ha? Para hindi masyadong nagkakasakit. Ayan, alam po yung Mr. President, ha? Sa edad nyong 68, nako. Matanda ka pala sa akin ng ilang taon. Ayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo at pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Sabi mo, Miss Jackie, sa tatay mo, ha? Ayan, kailangan niya rin ng N+ Gold. Bibigyan ko siya ng sample. Ayan. Sige lang ay, matutuwa yun. Courtesy of Dr. Gary C. Ayan. Malaking tunay ito kaya ang iyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging at walking. Yun yata ang kulang ni Presidente Bonget, ha? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad na. Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Ayan, pero sandali lamang, Miss Jackie. Meron na tayong flash report. Flash report. Flash report. Nako, ayan, sinibak na. Ayan, Sino? Commander ng Malate Police dyan sa Maynila. Lahat ng miyembro ng Station Drug Enforcement Unit sinibak. Ayan, kasunod ng robbery na kinasasangkutan ng 6 na pulis sa Maynila na nahuli ng mga pulis Makati. Ay nako, what is happening to our country? General Nartates, Apo, ano nangyayari sa ating mga pulis? Kaka-promote lang. Kakabigay lang ng pang-apat na Estrella lakay eh. Kung kailan naging full-fledged 4-star general ating PNP chief, ganito ba ang mga pasalubong? Naku po. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Nawala. Giselle, please come in. Patrolman.
Patrolwoman Giselle Ricafort. Giselle. Ayan. Lakay sinibak na sa pwesto yung station commander ng Malate Police Station at lahat ng miyembro ng Station Drug Enforcement Unit kasunod noong umano'y robbery na kinasangkutan ng 4 na Pulis Maynila sa lungsod ng Makati. Iyan yung kinumpirma sa Deezer H News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Sabi ni Aberin, sa ilalim yung mga subject na pulis na yan, o yung mga subject sa yung mga tinibak sa malalimman na investigasyon para matukoy na rin yung kanilang mga posible na violation. Babala ng Direktor Lakay sa lahat ng tauhan ng kanilang hanay na nakagawa ng krimen ay matatanggal sila sa kanilang posisyon at mabubulok sa bilangguan. Yung mga pulis kalawag naman Lakay, yung 6 na pulis Maynila na una ng inaresto dahil doon sa sinasabing kinasasangkutan na robbery sa Makati City ay sinasabi na sila ay masisiguro yung kanilang pananagutan, mahaharap sa administrative charges na magresulta rin sa kanilang dismissal sa serbisyo sa lalong madaling panahon na nakasalig doon sa mga patakaran na may proper procedures. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ang bilis. Dapat ganyan. Ayan, kinukulong ka agad. Hindi katulad nung pulis Marikina na nang rape dun sa kapwa policewoman. Ano nangyari doon? Wala na ulit dun update ni ay pambagitin ng pangalan. Alang ya, ha? Sandali lamang sa ating mga reports. Naku, mamaya ay may special na balita tayo, Miss Jackie, ha? Abay, isa official ng DepEd. May boylet na teacher. Mukhang talo yata rito sina Rian Ramos. Ayan, Michelle D at Samantha Panlilio. Di ba si Rian Ramos, di ba yung shota ni yung tumakbong mayor sa Manila? Sam Versosa. Ayan, ba't nagkaganon? Ayan. Sam Versosa, ayan, Congressman. Anyari kay Rian, pinabayaan mo naman. Daming bayan. Pero sandali lamang at babati muna tayo na happy birthday. Ayan, happy birthday muna kay Liam Ebuisa Urbano. Ganda naman ang pangalan, Liam Ebuisa Urbano. Ayan, at pagbati mula kay Lolo Mar, ayan, kay Ker Luna Ethan Finel at Lola Ani Urbano. At happy birthday din kay Joe Floren Elizalde. Kilala mo ba si Joe Floren Elizalde? Ha? Hindi ko pa. Happy birthday. Ayan. At mga brethren, ha, ay yung mga taga Jolly Bugarin Masonic Lodge number 468. Abay, sila ay nag-imbita sa kanilang 5th public installation of officers mamaya, ha, sa Manila Hotel. Wow, big time. Incoming Worshipful Master Kuyang James Lim, Senior Warden Nathaniel Ramos, Junior Warden Zoltan Gawiran, at gaganapin sa Centennial Hall ng Manila Hotel. Wow! At ang installing officer, ang tindi naman. Very worshipful. Ayan, NBI Deputy Director Jose Justo Jojo Yap. Abati naman, magaling-galing naman, ha? At ang kanilang guest of honor speaker, ayan, Kuyang General Customs Deputy Commissioner Nolasco Batan. Aba, kaya ka pala nag-imita, Brad, Kuyang atin ni Ulysses Sevilla, ha? Ikaw pala ang mag-ano na ha? Ayan, tribute to the flag. Aba, mga brethren sa Bugarin Lads, ha? Ayan, kasama rin yung tatay ni Sofia. Ayan, Chester Guns. Ayan, mga brethren, congratulations. Daming bayan. Oras, Miss Jackie. 9:30. Damin, ayan, silakbo ng pagmamahal. Pero ito muna si Edniel. PNP nakabantay sa planong BBM resign motorcade sa EDSA. Detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel.
Lakay at Jackie, tiniyak ng pambansang pulisyang deployment ito ng mga tauhan sa ikinakasang motorcade laban na naman kay Pangulong Bongbong Marcos sa bahagi ng EDSA sa darating na Sabado na ito at 31 ng Enero. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng PNP, batid ng Camp Crame ang naturang plano batay sa mga post ng organizer sa social media. Nire-respeto umano ng PNP ang karapatan ng publiko na maghayag ng saloobin. Ginawa ni Tuanyo ang pahayag kahit tasang pinabanggit sa mga imbitasyon online na BBM resign na naman ang layo ng motorcade. Paalala ni Tuanyo, dapat makipag-coordinate pa rin ng mga organizers sa kaukulang ahensya ng pamahalaan upang masigurong maayos sa traffic. Sabi ng isa sa mga organizer na si dating Congressman Mike Defensor, nakatakda ang convergence points na aktibidad sa MOA Arena at sa EDSA White Plains sa araw ng Sabado. Maugunitang noong huling nagkaroon ng rally, ay panawagang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Inauwi ito sa kasuhan. At isa nga dyan sa mga naiparesto ay ang dating ex-military officer na si retired General Romeo Poquis. Samantala, dito naman sa Camp Crame ay nagsimula na itong... Edniel, si General Poquis, di ba ito yung kinasuhan? Ayan, inaresto ba yun? Nag-bail? Oo, Lakay. Siya yung isa doon sa mga nasampulan na allegedly nanawagan ng BBM resign at pina-aresto sa CIDG. Ngayon naman ay mayroon pa rin bagong motorcade. Dito naman ay grupo ni Congressman Mike Defensor at hayagan doon pa lamang sa kanilang poster. Ang layo ng kanilang programa ay ipanawagan ang pag-ibitiw sa pwesto ng Presidente Bongbong Marcos. Dito naman, Lakay, sa Camp Crame ay nagsimula na nga itong PNP Day Anniversary Celebration at binigyan ng arrival honors si Executive Secretary Ralph Recto. Sinalubong siya ng bagong full-fledged Police General, PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla. Magunitang nag-beg off ulit si Presidente Bongbong Marcos na maging panauhing pandangal nitong PNP Day habang siya pinagpapahinga ng doktor dahil sa kanyang naging karamdaman na nakita noong nakaraang linggo. Sa ngayon ay magsasalita na itong kalihim at malalaman natin kung mayroon bang mga bagong marching orders ang Presidente Bongbong Marcos. Pero sabi kahapon ni General Tateng, wala namang bagong order maliban doon sa tuloy-tuloy na paglaban sa kriminalidad. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. At bago natin kausapin ang Program and Activation Manager ng Belken sa Farmer na si Mr. Enzo Nicolas na may kinalaman sa Pintig ng Puso ngayong buwan ng Pebrero, Miss Jackie. Oo nga pala, love month na. Ayan, kumusta ang Pintig ng Puso mo ngayon, papalapit na ang Valentine's Day. Sakto lang. Sakto lang. Pero Mr. Enzo, ayan, para mas maganda yung talakay natin, para makarelate ka mamaya dun sa pag-uusapan natin, may balitang hindi showbiz ito, hindi lang pang showbiz to. Oo, Lakay kasi sabi nga dito, inireklamo sa National Bureau of Investigation o NBI ang actress na si Rian Ramos at mga kaibigan. Love triangle ba ito? Kasi tatlo sila ha? Parang hindi naman? Hindi lang. Hindi ba? Parang hindi lang siya triangle. Hindi lang triangle. Quadruple ba yan? Kasi si Rian Ramos, mga kaibigan nitong beauty queen. Sandali lamang at nakikinig si Mr. Enzo Nicolas at yung mga socially aware natin. Ayan. Okay, pati si Kuyang Martin Osaita nakinig din Dr. Pagdilaw Bishop Pauta. Ay, si Bishop naging sa atin. O sige, basa muna, basa. Ano nangyari kina Rian Ramos? Ayan, inireklamo bakit pinabayaan ni Sam Bersosa? Congressman, ano nangyari kay Rian? Okay, basa. Ayan, inireklamo sa NBI ang aktres na si Rian Ramos, mga kaibigan nitong beauty queen na sina Michelle D at Samantha Palillo at dalawang pulis na bodyguard ni D dahil sa umano'y pagkulong at pambubugbog sa driver ni Ramos. Ayon sa 40 anyos na lalaking biktima, January 7
2017 nang persahan siyang dalhin sa condo unit ni Ramos at D, kung saan ikinulong siya ng 3 araw at pilit na pinaamin na ninakaw niya ang isang ampaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Kwento ng driver, nagsalitan ang 5 sa pambubugbog sa kanya at sa katunayan ay binuhusan pa umano ni D ng alkohol ang kanyang katawan at mata at tinusok pa ito gamit ang 2 daliri. Di na rin niya na mabilang kung ilang beses siyang binatukan at sinapak ng mismong amo na si Rian Ramos. Para makatakas ay tumalo ng biktima mula sa ika-39th floor ng condominium at mapalad na nakahawak siya sa lubid at nakapasok sa isang bukas na kwarto sa 25th floor. Ngunit nang makababa na umano siya ng gusali ay nakaabang na ang bodyguards ni D at dinampot siya ulit. January 19 nang dalhin ni D sa police station ng biktima kung saan inireklamo ito ng beauty queen ng qualified theft. Ngunit nakalabas din noong January 22 matapos i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang naturang complaint, Lakay. Grabe naman. Grabe yung mga Miss Universe ang beauty. Ganyan ang ginawa, ha? Pero anong litrato nga ba yan? Anong merong litrato silang tatlo, ha? Anong litrato daw, Lakay, na nakalagay sa ampaw. Sa ampaw. Malit na litrato ko, ampaw lang yan. Anong litrato ba? Wrestling ba yan? Sensitive daw eh. Sensitive. Kasi mamaya, kung may oras pa tawagan natin si Director Lito Magdo ng NBI o kaya si Boy Evangelista. Ayan, siya ang tumulong dun sa driver. Pero nasa ating linya, ayan, kasi alam mo, Miss Jackie, ha? Abay, lalo ngayong buwan ng Pebrero, o nga pala, good morning kay Yusek Banoy Paraiso, ha? Ng CICC, ayan, Cybercrime Investigation Center. May mga programa sila ngayong Love Month, Miss Jackie, ha? Kasi may mga din yan, Lakay, scam. Yes. At bawat pintig na ating puso, mga kuyang maating, ay mahalaga ang buhay, ang katumbas ng bawat pintig. At ngayong buwan ng Pebrero, ayan, Love Month, ayan. Abay, hindi lang Valentine's Day, New Year's, Chinese New Year pa, ha? Year of the Red Horse, ayan. Di ba fire horse lang? Fire horse ba? Di ba parang yung fire red din, ayan. Isang malawak advocacy ang isasagawa para bigyang pansin ang isang life-saving skill na kailangan ng bawat Pilipino. Ito ang pintig ng Pilipinas. Aba, ito yata yung mga first aid, mga Miss Jackie, ha? Ikaw ba magaling mag-CPR? Ayan. Hindi pa ako natutunan. Alam mo yata, mouth-to-mouth resuscitation, eh. Nasa ating liya si Dr. Enzo Nicolas, ang manager ng program and activation manager ng Belkens Pharma. Ayan, Dr. Enzo, magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga, Kadeo. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig sa DZRH. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin para ipakilala ng Belkens ang kanilang Sagip CPR Pintig ng Pinas. Ayan, si batang-bata si Mr. Enzo Nicolas, parang kamahawig niya ng mayor ng Pasig. Ayan, para silang pinagbiyak na po ni Mayor Vico Soto. Ayan. Anyway, doktor po kayo, Mr. Nicolas, sir? Doc ka? Hindi po. Hindi po. Ayan. Gawin ka namin doktor. Anyway, Mr. Enzo Nicolas, sir, ayan, ngayong month ng February, bakit naman ano ang relevance itong programa niyong Pintig ng Pilipinas para sa ating mga puso? Ano ba itong Pintig ng Pinas? So ang ating maraming salamat, Kadeo. Ang Pintig ng Pinas ay isang special edition ng Belkens Sagip CPR ngayong buwan ng Pebrero. Alam naman natin na ito ay araw ng mga puso, no? Kaya itong Sagip CPR Pintig ng Pinas ay in line with the celebration of the Hearts Month. Ito yung magiging pinakamalaki, pinakamalawak, pinakamadaming rollout ng Sagip CPR trainings since its inception in August of 2025. Kaya namin itong tinawag na Pintig ng Pinas. As we all know, yung pintig is like rhythm of the heart.
And we want to give it to all the Filipinos in the entire Philippines. Kumbaga parang ang layunin natin ay meron tayong sa loob ng iisang buwan, sa iisang bansa, meron tayong iisang layunin, iisang pintig ng Pinas. Ano ang pinag-iba nitong pintig ng Pinas, itong Sagip CPR? Ayan. Anong pinag-iba ng Sagip sa CPR nga pala, Mr. Enzo, sir? Yan yung ating pintig ng Pinas ay isang special edition ng Sagip CPR. So we started our Sagip CPR rollout in 2025, and itong mga to is parang since August of 2025, it will be our 6th month na ginagawa ng Belkens ang Sagip CPR rollout sa buong Pilipinas. Ang ikalawa naman ay ito yung biggest so far kasi mostly in a month ang Belkens po ay nagsasagawa ng CPR trainings ng 3 to 5 trainings in a month. Pero for this special edition, dahil nga araw ng mga puso, buwan ng mga puso, or National Hearts Month dito sa Pilipinas, magkakaroon tayo ng around 15 trainings or rollout of CPR or hands-only CPR sa buong Pilipinas. Nationwide pala yan. Ayan. Anong tanong mo kanina, Miss Jackie? Anong mas maganda, CPR o mouth-to-mouth resuscitation? May pinagkaiba po. Kasi nakita namin binobomba yung dibdib eh. Dibdib ba yan? Paano yung kung babae yung kwan? Pwede ba yan? Baka sabihin pagsasamantala, harassment na yun. Oo, malakay. Ayan, ganyan. Dibdib. Yun. Go ahead, Mr. Mr. So, may mga heart compression po tayong ginagawa. Ayan, Tadeo. Pero ang pre-press sa CPR yung dibdib yung hindi sa dibdib alam yung pagitan. ko yung lakay. Sa may dito taas. Po, sa part na ito. Pagitan ng dalawang dibdib. Ayan. Hindi sa dibdib. Yes po. Hindi sa dibdib. Ayan. Mas effective ba tong CPR kaysa yung mouth-to-mouth resuscitation? Yun po, Kadeo, no? Bali yung hands-only CPR po kasi is parang ginagamit natin ito usually kapag sa mga may cardiac arrest o inatake sa puso para at least gumagana. Kumbaga tayo yung nagiging tagapagpatibok ng puso ng mga nagkakaroon ng cardiac arrest. Yung mouth-to-mouth resuscitation, hindi po namin ito sinasali sa training kasi ito po ay dahil nung nakaraang nagkaroon ng COVID-19, syempre nagkaroon ng kumbaga sensitivity when it comes to using mouth-to-mouth resuscitation. Pero sa mga cardiac arrests po, mas effective po ang hands-only CPR. Ayan, Mr. Enzo Nicolas, bakit isinusulong ng Belken sa Pharma ang Sagip CPR at bakit dapat matutunan ito ng bawat Pilipino? Ayan, Kadeo. As we all know po, cardiac arrest ay isa sa may pinakamadami o leading causes of death dito sa Pilipinas. Kumbaga 8 out of 10 heart attacks usually happen sa bahay, sa daanan, sa komunidad. At kadalasan walang family member, mga kaibigan o mga kakilala na may kakayahan o kaalaman kung paano nga ba gawin ng effective and quality hands-only CPR. Ngayon may mga insidente po, may mga kwento ng mga tao na inaatake sa puso pero iilan lang yung knowledgeable in providing quality hands-only CPR. Kaya sabi nga kapag ang tao ay natake sa puso, yung bawat minuto, yung bawat minuto after that cardiac arrest ay sobrang mahalaga na mag-conduct tayo ng CPR para ma-survive yung pasyente. At dito sa Belkens, naniniwala kami na kami ay kaagapay ng Pilipino sa iba't ibang bahagi ng buhay nila. Included na rin yung magiging kaagapay namin sa pagbibigay ng kaalaman sa tama wastong hands-only CPR para mas marami ang maging handa at maging handa na tumulong sa pagkakataon na may kakilala sila na mag-cardiac arrest. Kaya itong layunin ng ating Sagip CPR is to teach Filipinos the life-saving skill of hands-only CPR. Ayan, Mr. Enzo Nicolas, sir, maraming salamat po at least sa mga nakarinig, sana malaman natin yung mga lugar at makasama sa training at pati kami ni Jackie para matuto din ng CPR. Ayan, para pagka-emergency, ayan, handa po tayong tumulong. Ayan. Mr. Enzo, maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Kadeo. Maraming salamat po.
ang program manager ng Belkens Pharma, Mr. Enzo Nicolas, ang look-alike ni Mayor Vico Soto. Daming bayan. Ayan, yan po, ayan, lalo na ngayon, oo nga, alam, pagka daw mga inaatake, napaka-important yung bawat minuto dyan, kasi pagka daw matagal, baka daw, mahirapan na siyang i-resuscitate kung makarecover, mga ganun, ayan, so dapat emergency, matutunan natin ang CPR. Ano nga bang ibig sabihin ng CPR? Carlos P. Romulo ba yan? Hindi lang cardio binabanggit natin, hindi natin natanong nga. Tulong yung ibig sabihin ng CPR. Cardiopulmonary resuscitation yun ng CPR. Cardiopulmonary resuscitation. Daming bayan. Ayan, ngayong Valentine's Day, ayan, mga nagde-date dyan, ayan, Boy Castoy, ayan, Boy Kape, ayan, ingat, baka mamaya, Arsenio Lacson kayo dyan. Daming bayan. Babalikan natin lang pa mga reports. Sandali lamang, Raymond, standby man ng Milky Rigunan. Naku, lana yata tayo oras, ayan, marami pa tayong mga balita, ayan, kidnapping pa, Grabe naman itong mga beauties na yan, Michelle D, ano kayo mga sensitive na yan, Ayan, meron bang dyan? May mga, totoo bang may mga sexy scenes? Ayan. Hindi natin alam, Lakay. Ayan, at napaka-sensitive, ayan. Para ikulong yung driver, Yes, at kung sexy scenes, bakit tatlo pa sila? Daming bayan. Oras, Miss Jackie. 9:53. Ang oras na yan ay... Hindi Nielsen. Kantar survey ito, Ayan. Pero get well soon muna kay ating MR. Ayan, sabi ni Kuyang Martin, ayan, pagaling ka ating MR. Ano bang sakit mo, Huwag mong sabihin diverticulitis din yan. Ayan, baka agurigor lang, lagnat laki. Ayan. Sandali lamang, Raymond at Paa sa Milky Rigunan. Lalo ko yung ganahin mag-report. Ayan, sandali lamang at may email sa akin. May memo, email ang ating bossing, si bossing Jomay Paroko. Ayan, sabi niya rito Dear DZRH team, congratulations! Thank you, boss. Ayan, di pa tapos. Ay, di pa ba? Makinig ka, Raymond, Milky, kayo mga reporters dyan. Congratulations on being the #1 station in Mega Manila, Kantar 4th quarter 2025 radio study. This outstanding achievement is a true statement to your teamwork, consistency in producing quality news and entertainment content, and passion for work. Wow. Keep up the excellent work. Thank you to the support of MBC management and all operating groups that made DZRH #1 AM station in Mega Manila and nationwide. Cheers, sabi ni Mr. Jomay Paroko. Bonus to follow up. Wow. Yan, thank you, boss. Doon, susunod na ang bonus, Manang Milky, Raymond at Paz. Daming bayan. Pinakamabigat doon, ayan. Kaya pala pumasyal si bossing Freddy rito kahapon. Ay, Boss Fred, good morning, sir. Love you. Ayan, eto na, sino muna, Si Milky, si Raymond. Ayan, si Raymond muna. Ayan. Ayan, Bank Secrecy Law. Dapat nang amyandahan upang hindi magamit na sangkalan ng mga sangkot sa illegal na gawain. Ayon yan kay Senator Joel Villanueva. Detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Panahon na upang dahan ng umiiral na Bank Secrecy Law. Ito ang deklarasyon ni Senador Joel Villanueva sa kanyang sponsorship speech sa Senate Bill 1728 o ang Banking Reform for Integrity, Good Governance, Honesty and Transparency of Right Act. Ayon kay Villanueva, ang Pilipinas na lang ang siyang may pinakamaigpit na batas pagdating sa banking industry. Ito ay dahil sa Bank Secrecy Law na nakapaloob sa Republic Act 1405 at Republic Act 6426 na simulang ipatupad 70 taon nang nakalipas noon pang 1955.
Paliwanag ng senador, napakaganda ang layunin ng batas para protektahan ang lahat ng mga gustong maglagak ng pera sa bangko. Ngunit sa paglipas ng panahon ay ginagamit itong sangkalan ng mga iilan nating mga kababayan na sangkot sa iba't ibang uri ng katiwalian. Dahil sa bank secrecy law ay protektado ang mga tiwaling opisyal, money launderer, mga nagpupondo sa operasyon ng illegal na droga at mga mapagsamantalang mandaraya. Hindi maaring silipin ng BIR, AMLAC, BSP at pati ng Kongreso ang kanilang mga bank account. Babala ni Villanueva, kada taon na hindi na-update ang ating mga bank secrecy law ay nalalagay sa panganib ang bansa para malagay muli sa gray list ng Financial Action Task Force. Kapag ito ang mangyari, yung mga ordinaryong mamamayan ang silang magdurusa, gaya ng mga OFWs na tataas ang remittance fees, yung mga maliliit na negosyante na nag-apply ng loan, at mga tapat na manggagawa nag-iipon lamang para sa edukasyon at pang-emergency ng pamilya, samantalang ligtas ang mga taong sangkot sa katiwalian para itago ang kanilang mga kasalanan. Narito si Senador Joel Villanueva. Our outdated bank secrecy laws have made it easy to hide kickbacks, conceal bribes, stash government funds, move dirty money, and evade taxes, all without fear of being caught. This is why billions in public money remain unrecovered. This is why big-time tax evaders slip through the cracks. This is why our regulators struggle to protect the financial system. Mr. President, sa loob po ng mahigit 70 taon, nasanay na po tayo sa sistemang bulag, hindi dahil hindi natin kayang tingnan, kundi dahil ipinagbabawal tumingin ng mismong mga batas natin. Ang pahayag ni Senador Joel Villanueva. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpa. Si Senator Joel Villanueva ay safe na ba siya? Report mula sa kamera si Miss Jackie. Kumakalat na peking medical test results ni Pangulong Bongbong Marcos. Happy birthday muna kay Kuyang Kelly Manlangit Jr. ng Balangay 9 Ladza 493 mula Kuyang Stanley Tan. Take it away, Miss Jackie. Kumakalat na peking medical test results ni Pangulong Bongbong Marcos, patunay na talamak ang disinformation laban sa Pangulo. Alamin natin kung sino ang nagsabi niyan sa report na RH12, Miss Milky Ragunan. Miss Milky. Bonus. Jackie at Lakay, malinaw ng usapin ng kalusugan ay ginagamit sa disinformation na sinusuportahan ng peking dokumento para linlangin ang publiko. Kinundi na ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang kumakalat na peking medical test results ni Pangulong Bongbong Marcos na pinabulaanan na mismo ng St. Luke's Medical Center. Ang kay Ortega mismo ang St. Luke's, isang independent at pinagkakatiwalaang institusyon ang nagkumpirmang peke ang mga dokumentong kumakalat online. Dagdag pa ni Ortega, hindi mula sa Malacanang ang pahayag, kundi direkta sa St. Luke's, kaya wala na umunong dapat pang linawin sa issue. Nagbabala rin si Ortega laban sa panawagang isa publiko ang pribadong medical information ng Pangulo dalang patient confidentiality at data privacy ay protektado ng batas. Hinimok din ni Ortega ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagbabakalat online ng hindi verified material. Dagdag pa ni Ortega na nanatiling nakatutok ang Pangulo sa pamamahala ng bansa at dapat nang tapusin ang issue kasunod ng pagtanggi ng St. Luke's Hospital na peke ang kumakalat na medical result ng Pangulo. At bago ko mag-extra Lakay at Jackie, salamat kay Boss Jomay. Chill ka lang, relax ka lang dyan. Baka sabay na sa sweldo bukas. Okay lang maghintay ng matagal sa dami ng commercial sa damdaming bayan, Lakay. Oo nga, kalahating oras. Okay nga, Rod. Mali, pang-bonus siya, Lakay. Ako si Milky Ragunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Ragunan. Ayan, di natin tuloy natapos yung ating special na balita na opisyal ng DepEd, may boylet na teacher, Sister L. Ay, Miss Jackie, ha? Ayan, pero parang related din doon sa kina Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio. Kung puro sila babae, ayan, ano siya sabing gitarista? Ayan. Sister L. Sister L. Gitarista. Bago yung gitarista. Ayan. Ngayon mo lang marinig yan, Lakay. Alam ko lang fencing. Ayan.
Ito naman yung official ng DepEd na may boylet na teacher. Ayan, kung yun, puro babae. Ito naman parehong lalaki. Oo, fencing naman ito. Bukas na yan. Ayan, follow up kina Rian Ramos at Michelle D. At bukas, ayan, sa NBI. At bukas din, dito sa official na, anak ko, ito ni Secretary Sana Angara, ha? DepEd, ayan, official, may boylet na teacher na gustong gawing principal. The road is long with a many winding At yan na po mahabigan ng kabuuan ating programang nag-overtime. Ayan. Damdamin bayan, ako po si Deo Makalma. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman. Oy, maraming salamat nga para sa mga brethren natin sa Lanabal Masonica Lads. Kina Worshipful Master Benz Biloria, ayan, Captain Ruel Mike Villarreal. At mga brethren natin sa Lanabal sa kanilang donation sa Operasyon Tulong. Ayan, kalahating million ba, Miss May? Ayan, pero binawasan ng 1 0. Ayan. Wonder Woman, susunod na may binuuhan, oras, ganap ng oras, Miss Jackie. 10:12. Number 1.